Hello guys! Welcome po sa aking channel at welcome sa ating segment na Straight Talk with Kuya John, kung saan sinasagot natin ang mga common questions po ng mga newbie investor. At ang tanong na sasagutin natin ngayon, the best ba ang blue chip stocks at dapat ba i-peso cost average na lang natin yan over the long term? Okay, no? Kasi may naatinan po akong talk, no? Physical talk po ito, no? Recently lang po, nito nakaraan lang, no? Na ang tinuro po ng speaker po, no, nung talk po na yon ay buy only large cap stocks, mga blue chip stocks. Bakit? Kasi sila yung pinakamalalaki na company sa Pilipinas at pinakamahuhusay. At dapat daw po i-peso cost average na lang daw po natin ang mga blue chip stocks na to kasi the best naman yung mga ito, no? At bibili daw po tayo consistently every month or every quarter the same amount regardless of market condition. So ito po yung advice na narinig ko. Ako naman po, personally, this is what I thought. There is nothing I hate more than oversimplifying stock investing. Of course, we should simplify, no? Everything na ginagawa po natin, but we cannot go further, no? Na simple na siya, tapos isi-simplify pa natin, no? Na hindi na po dapat oversimplification, no? Ito po ay isang bagay na ayaw ko, that you can reduce stock investing into simple rules, no? Katulad ng sinabi ko kanina na hindi mo na kailangan mag-isip at gumawa ng analysis, na hindi mo na kailangan mag-aral ng fundamental, hindi mo na kailangan mag-accounting, wala ka nang kailangan aralin na concept, at hindi mo na kailangan maintindihan yung business. So ito po yung mga bagay na ayaw ko na tinuturo ng ibang tao, oversimplification. May mga rules ka lang na susundin na wala ka ng analysis na gagawin. Hindi mo na kailangan maintindihan ng fundamentals, hindi mo na kailangan mag-intindi ng negosyo. Alright, okay. So blue chip stocks po, in my opinion, maganda. Very, very good. Very good po ang blue chip, no? Kasi ang blue chip po, established na po yan. Very, very established na po yan kasi mahaba na po ang buhay po yan. Kaya nga naging blue chip po yan, no? So, ibig sabihin yung business niya, proven by time. Very good. At malaki po ang mga blue chip, no? Kasi malaki. Large cap po yan, no? At talagang matibay po pagdating po sa competition kasi mas marami pong resources ang malalaking company, no? Kung halimbawa, nag-away kayo sa advertisement lang, no? Eh talagang mananalo po ang large cap kasi mas malaki ang budget niyan. Mas malaki ang war chest po niyan. Parang ganito ang analogy po niya, no? Pag nagbanggaan ang kotse tsaka truck, ay sigurado ko po panalo ang truck. Lipad at durog ang kotse. Ganun po ibig po sabihin niyan. Pag nagbanggaan po ang malaking company at maliit na company, durog po talaga ang maliit na company, no? Ayan. At saka maganda po ang public float, no? Bago ka sabihin blue chip ka, may requirement din po yan, no, ng public flow, tsaka yung volume, mataas din po ang volume, no? So okay, very, very, very good. Very good. Alright. But remember, ang blue chip po ay pwede din pong bumaba. Pwede din po bumagsak. Halimbawa po, nung wala po sa listahan ko po dito, si PLDT, I think back in 2014 or 2013, di ko na maalala, umabot po ang PLDT sa 3,500 pesos per share. 3,500 pesos per share, no? Ngayon po, nasa 1,000 plus na lang po, no? For how many years na po ganyan siya? Ay, actually, at one point, below 1,000 pa po yan, no? So, kung doon ka nag-invest noong 2014, no, ang laki na po na nalugi mo. At least 50% or even more. At tingnan natin si URC, si Wilcon, si JGS, na nasa Philippine Index po ngayon, mga blue chip po ngayon, no? Na tinatawag si URC at 1 point. In the past, back in 2015, 220 pesos per share po ito. Alright. Ngayon po, 75 pesos na lang. Alright. So, ang laki na po na nawala na value po dito kung dito po tayo nagpasok. In the past, si Wilcon dati ay 34 pesos. Ngayon ay 13 pesos na lang. Si JGS Summit, no? Na dati po at 1 point ay 80 pesos. Ngayon ay 19 pesos na lang. And also, I want to highlight yung mga dating blue chip stocks po, no? Tingnan nyo na lang po sa Wikipedia. Marami pong composition po ang PSCI na dati nandun siya sa composition ng PSCI na wala. Napalitan na po kasi humina din ang business po nila
sometime po, no? Ayan, basahin nyo na lang po dito, lalo-lalo na po, first owner po ito si ABS-CBN na talagang ang laki po ng nilagapak po nito. Hindi ko alam, dati 60 pesos per share po yata ito, no? Tama ba? 60 ba ito dati? Tapos ngayon, 5 piso na lang o wala pa. I think bumagsak po ito as low as 2 pesos bago po binili ng isang bilyonaryo po, no? Ayan, so alright. Ito lang po masasabi po natin kasi po dyan, no? Tama po, pag malaki po ang company, pag large cap, blue chip po talaga, talagang panalo ka talaga sa size. May advantage ka po talaga. Kaya lang po, regardless of size, pwede pong mategi ang isang negosyo. Pwede po. Halimbawa, may competition na dumating, pwede pong mangyari po yan. Kahit sino ka pa. No, kasi kahit naman yung malalaking mga business, nagko-compete din sila sa bawat isa. Ang Globe tsaka Smart, no, nagpipit-pitan sila ng kamay po nila. Ganun po talaga, no. Pwede din po, no, masama po talagang pagkakamanage ng debt, no. Or isa pa pong dahilan, nalalaos ang business. Pwede rin po yan. Or other risk, katulad po na nangyari sa ABS, no, nagkaroon ng talagang hindi na-renew ang kanilang license, and of course, laos na rin ang business po ng TV, no. So yun po talaga, kahit malaki ka po. Tingnan nyo na lang po yung shark, no? Ang laki-laki po ng shark, no? Ang sabi nga nila, no, ang shark daw po, apex predator ba yan? Talagang kinatatakutan, no, sa dagat, ang mga shark, ang mga pating. Ayan, no? Pero may hunter din po ang pating, no? Yung tinatawag nilang whale shark, no? Halimbawa po, magbasa po kayo ng mga documentary, minsan, no, ang dami-daming shark, pero minsan, isang whale shark lang kaya silang ubusin. Kasi talaga meron pa rin at meron mas magaling po sa'yo. Kahit malaki ka na, meron pa rin mas magaling sa'yo na pwedeng dumating at pwede ka rin magkamali. No? Okay, so size is good. Maganda po ang size. Pero hindi po ito guarantee. Not a guarantee at all. You still need You still need to think. Kailangan mo pa rin mag-analyze, kailangan mo pa rin gumamit ng kokote, at kailangan mo pa rin maintindihan yung negosyo at saan papunta ang negosyo. Okay? Naliwanag po ba? So, punta na po tayo sa susunod. Pwede ba natin i-peso cost average? Sorry guys, so inuubo pa rin po ako. 3 linggo na yata ako may iba, no? Peso cost average po, no, in my opinion, is a terrible advice. Kasi under peso cost average, sabi po dito, basta bumili ka ng bumili at regular interval regardless of the price. So for me, this is simplification na hindi ko po gusto. Anything na of course, everything should be simple but not simpler. Sabi nga po ng mga magagaling po dyan, no? So ayaw ko po talaga ng ganitong oversimplification, no? Ang advice ko po, ang alternative na masasabi ko po, kung meron kayong diversified portfolio po, no? Siguro naman sa hawak ninyong 15 o 20 na stocks, no? Hindi naman doon sa pare-parehas po yan na magandaan nangyayari, no? Na mataas ang price po niya. So minsan, no, isa dyan sa 20 na hawak mo, isa dyan sa 15 na hawak mo, may time na may isa dyan maganda ang presyo. Yun ang bibilin mo, no? Yung kung sino yung undervalued at that moment in time. So yun ang bibilin mo, no? Buy under the dip. Ngayon, kung wala kang makita na mura, no, sa market, sa portfolio mo, wala kang makita mura at that time, di mag-pass ka muna. Doon mo muna ilagay, no, sa yung digital bank para kumikita pa rin ng konti, and then nag-aantay ka ng opportunity na may lumitaw na mura. Tapos tsaka ka lang bibili. Always buy kapag undervalued lang, no? Ayan, kasi po ang number 1 risk management po na sinasabi ko po sa inyong lahat na hindi po mapapalitan, no? Ang dami po tinuturo, sinasabi nila na risk management, no? Yung mga diversification na yan, walang problema, very good. Bumili ka ng large cap, walang problema, very good. Pero ang unang uunahin mo po talaga, no? Ang number 1 risk management po talaga is do not overpay. Yung presyo, bibilin mo lang siya if the price makes sense. Hindi mo bibilin kapag mahal. Kasi pag mahal, at risk ka talaga dyan. And number 2, na mas importante pa sa iba po dyan, no, kailangan na iintindihan mo yung negosyo. Ito talaga ang risk management. Do not overpay and understand the business. Wala po makakapalit po sa dalawa pong ito. Buy only good businesses. Magagandang business lang ang bibilin mo na nakikita mo na mag-i-improve. Kung nakikita mo laos na, kung nakikita mo pababa na, bakit mo pabibilin yan?
kahit sino pang ano yan, kahit sino pang may-ari niyan, at kahit gaano pa kalaki yung company niyan, pag nakikita natin hindi na maganda ang takbo ng negosyo, bakit mo pa bibilin? Doon na tayo sa maganda at talagang nag-i-improve pa, no? At kailangan naintindihan po natin ang valuation. Bibilhin mo lang kapag mura po ang isang magandang negosyo. Ngayon, Kuya John, bakit tinuturo po ang peso cost average ng mga blue chip? Bakit ang dami nagtuturo po nito? Okay, ito po ang kailangan nyo pong i-check as investor, no? Yung ba nagtuturo sa inyo nito ay may ibinebenta sa inyo na service. Yun ang unang-una po ninyong tatanungin, no? Magpa-profit po sila kapag nag-start ka mag-invest today. And typically, ang mga nagsasabi po nito ay they check both boxes po. At yun lang po ang kwentuhan natin ngayon. Hindi ko sinasabing lagi, ha? Minsan naman, no? Minsan naman naniniwala talaga sila dito dahil narinig nila sa iba. Pero they don't necessarily understand din po, no? Yun. Pero typically po, ang mga nagsasabi po nito, nagkukwento po ng mga ganitong strategy na i-peso cost average po ang mga blue chip are people trying to sell you a service and will profit when you start investing today. Alright! At hanggang dito na lang po tayo. God bless po sa inyo. To God be the glory. Bye-bye!